Hello mga kabusing! Welcome back to my vlog. So for today's video nga mga kabusing, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kung sino nga ba ang karapat-dapat na ipapadala sa Miss Universe 2025 na gaganapin sa bansang Thailand this November mga kabusing. Yan ang ating aalamin. So, ento muna tayo. Welcome back again to my vlog. So ayan na nga mga kabusing, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang kung sino ang karapat-dapat na ipapadala sa Miss Universe Philippines 2025 at kung sino talaga ang magpipenetrate sa laban this November nga mga kabusing. Yun ang ating aalamin. At syempre, before anything else is nais ko muna kayong batiin ng magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. At syempre, dito sa bansang Bahrain is magandang gabi na nga mga kabusing. And today is third Eid na nga mga kabusing sa Ramadan mga kabusing. So, let's begin with our first pick mga kabusing. Kung pag-uusapan naman natin ay ang ganda at syempre at ang maraming followers nga mga kabusing, yan ay ang si Atisa Manalo mga kabusing. Kung tutuusin mga kabusing, si Atisa Manalo ay pwede na itong ipapadala sa Miss Universe 2025 mga kabusing at ilalaban sa bansang Thailand. When it comes naman sa beauty, wala talagang budol mga kabusing. Barbie talaga ang kanyang itsura at yung kanyang performance nga mga kabusing. Okay naman sa mga kabusing at syempre kayang makipagsabayan sa mga Latina, sa Asia at syempre sa mga Europe countries nga mga kabusing. Next naman, when it comes sa mga kung gusto natin ng inclusivity, yan ay si Winwin Marquez mga kabusing. Napatunayan na nga nito ni Winwin Marquez na siya ang Latina Slayer sa Reina Hispano-Americana mga kabusing, na kung saan nag-title na nga ito bilang isang Reina Hispano-Americana noong 2017. When it comes sa kanyang performance naman, lumalaban talaga ito at syempre pak na pak talaga ang kanyang performance. Sa kanyang beauty, okay na okay din. Sa kanyang intelligence, waging-wagi din tayo dyan mga kabosing. When it comes naman sa newbies mga kabosing at syempre freshless from the face of the, gusto ko dyang ilalaban talaga si Miss Laguna na si Eloisa Haod mga kabosing. Ito mga kabosing, perfect na perfect talaga ito sa Miss Universe stage mga kabosing. When it comes sa height, pasok na pasok mga kabosing. Sa ganda mga kabosing, okay na okay. Konting polish lang sa kanyang performance at syempre sa kanyang beauty, kung ano yung kanyang fix talaga sa kanyang iaayos talaga mga kabosing. When it comes sa beauty niya, pasok na pasok. Sa standard mga kabosing, okay na okay to. Lumalaban ito sa mga pa-height, sa mga Latin at sa Europe at syempre sa Asian mga kabosing. At syempre naman, when it comes sa mga performance talaga at gusto natin ng mga oriental beauties at Pinay na Pinay talaga, yan ay si tagig na si Katrina Ligado, na kung saan dito talaga mga kabosing sa performance, sobrang ganda niya, pulidong pulido. Sa beauty talaga mga kabosing, nag-iiba yung kanyang itsura dito ni Katrina Ligado. At syempre sumasabay talaga ito sa mga Latina when it comes sa mga performance, sa kanyang beauty. When it comes sa intelligence naman mga kabosing, saktong-sakto lang mga kabosing. Kayang-kaya din itong makipagsabayan mga kabosing. Kung ngayon hindi na iniisip yung mga communication skills, as long as makapagsalita ka ng English, pasok na pasok yan sa banga mga kabosing bilang isang Miss Universe candidates mga kabosing. Malay natin, isa sa kanila ito ang hahanapin bilang isang Miss Universe 2025 na gaganapin sa bansang Thailand mga kabosing. So, what do you think mga kabosing? Sino-sino sa inyo yung pasok na pasok talaga sa panlasa nyo mga kabosing at mag-uuwi ng corona bilang isang Miss Universe Philippines 2025? So, comments down below mga kabosing. At syempre, don't forget to like and subscribe and please share at syempre please like channel na i-upload. At syempre, thank you for watching mga kabosing and see you in my next vlog. Bye bye, keep safe, mwah. Have a nice day, Eid Mubarak, and then happy Ramadan Kareem. Bye bye.